Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Isang magandang hapon po mga kababayan. Welcome back sa inyong paborito programa tuwing Sabado. Kaya mo yan sa DZRH. Magandang hapon po. Umiinit ang panahon. Partner Cory. Good afternoon, partner. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Yep. Cory Quirino. Hello partners Ricky at partner Emmer. Partner Hello. Emmer. Yes, good afternoon, good afternoon. Ganda-ganda ng hapon. It's sunshine again here. Summertime. Summertime. O, siyempre, magandang araw para sa akin dahil nabinyag. Oy, Kanina, welcome to the Christian world ang Talaga? aking pang-apat na apo na si Carmen Paloma. Carmen Paloma. Paloma, Alegre, at siya ay Alegre Viray. Yun. Yo. Ang Ayan. ama ay ang anak ko si Ines at ang ama ay si Marcos Viray. Nagkataon naman, nandito yung mother ni Marcos at yung kanyang bunsong anak na 7 years old. Parang ate lang ni Carmen. Kasi si Marcos pala, itong asawa ng aking anak, may 7-year-old na daughter. So, nakakatuwa na parang siyang merong baby sister, di ba? Pero tsahin na siya. Tsahin na siya at 7 years old. Yun. Yo. Ay, congratulations partner. Congratulations. Oo, at kauna-unahang- pamilya. Yes. Unang prinsesa kasi tatlo yung aking boys na apo eh. Diba? Favorite ngayon yan. Oo. Apostolic duty. Yun. So, siyempre, mainit na pa rin yung balita ngayong araw na ito dahil siyempre, ito ay pinag-uusapan pa rin ang tungkol dito sa politika. Oh yeah. Nais natin malaman kay Attorney Vic Rodriguez mamaya-maya ng konti, siya ang guest natin, kung ano nakikita niya sa pag-ikot. Alam mo, more than anything else, di ba, Yeah. Cory, yung nangangampanya, iniikot ang Pilipinas. No. Nalalaman natin sa kanila kung ano nakikita nila, ano sentimento ng Yeah. tao, ano ang pwede gawin para mag-improve ang buhay ng mga kababayan natin. Hindi mo makikita yan kung hindi siya eleksyon. Oo. Tama. Kasi kung hindi eleksyon, hindi ka ikot. Hindi ka makikipag-usap sa mga tao. Kaya nagkataon, nagkita kami ni Attorney Vic Rodriguez ng isang araw. At sabi ko, matagal ka na hinahanap ni Cory. Baka this Saturday pwede ka. Sa Sinuwerte Time, mamaya makakausap natin Uy, si Attorney Vic Rodriguez Magandang kwentuhan to. sa kanyang mga nakita sa Pilipinas at kung ano ang nais niyang gawin bilang public servant. Of course, sa mga panahon na ito, Emel, Yes. ayon sa DAR, nag-distribute na naman ng mga tractors Maraming sa good mga news ARP na sa naman. Bohol. Oo. At patuloy ito nagbo-boost ng kanilang productivity. Ayon sa Department of Agrarian Reform, nagbigay ang DAR ng mga bagong traktor sa Agrarian Reform beneficiaries sa Bohol upang mapadali at mapabuti ang kanilang pagsasaka. Bago ipamahagi, sinuri muna ng DAR Provincial Office ang kalidad ng mga makinang ito upang matiyak na pasado ang mga ito sa itinakdang pamantayan. May kilala tayo, may magagandang traktor Oo. kasamang Louie. Yes. Siguro mag-offer siya sa DAR. Sige, Emma. Pinangunahan ni na Provincial Agrarian Reform Officer Parco Ronald Pumatong at Barangay Agrarian Reform Council Chairman si Lumirane H. Calamba ang inspeksyon upang mas sigurong mas maayos na kondisyon ang mga traktor at gamit nito. Mahalaga ang mga traktor nito sa pagpapataas ng ani ng ating mga magsasaka.
Sa pamamagitan ng pagsiguradong mataas ang kalidad ng mga ito, mas magagamit ito ng husto para pakinabangan ng ating mga ARB ayon kay Pumatong. Ayun. Binigyan din naman ni Chairman Calamba ang kahalagahan ng pagbibigay ng maaasahang farm machineries and equipment, FME, sa mga ARB. Ang pagbibigay ng dekalidad na kagamitan ay makakatulong upang mapahusay ang kanilang pagsasaka at kabuhayan na nagpapalakas sa ating sektor ng agrikultura. Dagdag. Ang pamahagi ng mga traktor ay bahagi ng Major Crop Block Farming Program kung saan ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 1,447,000 na kabuang halaga na 2,894,000. Ang Mahayag Alicia Farmers Association Incorporated sa Alicia, Bohol ay nakatanggap din ng isang unit na makikinabang ang 70 RAVs, 45 lalaki at 25 babae. Yun. Isang unit din ang pinagkaloob sa San Miguel Babag, Dagohoy Farmers Incorporated sa Dagohoy, Bohol, na makikinabang ang 45 ARVs. Okay, 6 na lalaki at 90 na babae. Yun. Ayun. Ang Sabada pa. Ayun, ang Sabada pa. Teka, ulitin natin. Sabada pa. Sabada pa. Traktor. Sabading the fa. Sabada pa traktor. Emel. Ay may kayahang gamitin sa parehong upland farming at pagtatanim ng palay, habang ang Mapai traktor ay mas maraming gamit. Maaari itong gamitin sa upland, maisan at palayan. Inaasahang malaki ang maitutulong ng mga makinang ito sa pagpapadali at pagpapataas ng ani ng reyo. Ipinakita ng programa ito ay patuloy na suporta ng DAR sa mga ARBs sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong FMEs sa pagsasaka na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang produksyon at kabuhayan. Palakpakan natin ang Department of Agrarian Reform sa pamumuno pa rin ni Secretary Conrad Estrella III. Congratulations! Congratulations na nagpa-farming ngayon sa Pangasinan. Of course. Akit ng mga puno at lahat nagtatanim. Hindi talaga nawawala sa puso niya ang kanyang distrito. Ayan. Kaya inaabangan natin ang takeover dyan ng anak ni Sec Conrad. Ano ba ang pangalan ulit? Ikaw basta Secretary Congressman Estrella. Yun lang naman ang importante tandaan niyo dyan. 6th District, Pangasinan. Abono Party List. At siyempre, sa oras natin 4:18 ng hapon, kami po magbe-break dahil marami namang ituturong maganda ang ating partner sa pagbabalik namin. Ang happy, healthy at iba pa ni partner Cory Quirino. Saka ba sumusunod kayo, partner? Anong dyaryo? The Manila Times. The Manila Times. Kita mo yan. Congratulations. Maraming salamat, partners. Standby po mga kaibigan. We'll be right back.